Guys, para sa second series natin, napakainit na bakbakan ng Tundra versus Yandex to. So napakaganda, ilabas mo na yung head-to-head matchup natin dyan, Direk. Sino ba yan? Kita na yan. Parang ano maganda matchup dito? Mid ba? Like parehas nag-i-invoker. Mid, gusto ko mid dito. No, parang legit naman, pasok naman na sila nga. Pero pwede naman to. Carry rin naman yung pinagtapat nga nila dito, si Puroy and si Watson, ang malulupit na carry ng both teams natin dito. Yes, sa bagay, kasi nung last na nagkatapat to, wala nga pala spear. Si Parker nga pala yun. Pero same lang naman yung playstyle, di ba? Talagang hard carry. Pero like hindi nila masagasaan nung ano mo yun, parang sinagasaan lang pala ni Yandex kasi nga wala si Puroy. Pero tingnan natin. They'll put them in themselves in the wrong Puroy place. naman talaga They're yun. ready to put their opponents in the wrong place Carry draft-wise. ng Tundra, pero may Halfway through sunslide the draft, dito, and that's the thing that wins. Casters, rig natin. Yan, Yan. thank you. And draft is up. natin nyo, parang ang ina-expect ko talaga dito yung mga support, no? Yung mga position 5. Ay, di Warlock na to. Kailangan naman din mapakunin. Or Shaman. Minsan, ayun yung nagiging opener ng Tundra eh. Kasi Whiteman naman, dami naman pwedeng gawin yan. Pwede pa nga pwede pa nga si Whiteman mag-Shaman eh, di ba? Yung sasabi mo. Pero kung Warlock to, hindi na ako magtataka. Di ba, magulat tayo. Dahil sa may Phoenix pa si Whitemon. Unless, teka, may open bang, wala naman. Basta mabanto yung Largo, Shaman to. Largo, Bat, SF, pati BM. Wala naman ganun ka-priority yung perspective. Parang the rest is so lang, okay lang kung ibibigay mo. Gagawin, labas mo si Shaman. Tama rin naman eh, kung perspective nung kalaban mo support. Support mag-support ka lang din. Uy, may SD pala. Ayun na yung support. Ba't kasi may SD? Ayun yung hinahanap natin. Naligaw si SD ha, okay. Grabe rin ka Puroy. Ang tanong dito, Tundra, like, aagawan mo ba sa Tiny? Tatanggalin mo ba sa Tiny? Yung mga ganun. Kasi nakita natin to Yandex, Saksa, Tiny. Talagang grabe yung laruan niya dito. Like, at least ito may option ka na pwede mo alisin. Or, hindi, sa bagay kasi nag-SD rin siya. Nag-tiny rin kasi itong Tundra eh. Pero hindi madalas. I mean, SD ka naman, no? Parang pwedeng yan na yung 4 eh. Ang Tiny kasi nila madalas for Tundra, mid eh. Ah. Hindi kay Ari. Hindi, pwede mo tanggalin. May isang slot ka pa naman eh. Ay. Ito, yung peep ban mo yung habulin mo na lang dyan. Eh, ikaw ngayon, tatanggal mo pa ba yung mga warlock dyan? Or how about mag-ban ka na ng konting priority kay 33. Later ba nilalaro nun? But puro brewmaster din yun eh. Bro, pwede mo tanggalin, bro. Yun yung parang mas madalas mo makita, no? Or mga puwerta siguro ni Puroy din. Pwede naman eh. Huwag ka na lang pa micro. Yan. Luna lang. SD oh. SD boss oh. SD Luna, diba? SD Luna boss oh. Parang nakikinikita ako ng tamis sa SD Luna Centaur. Or SD Luna Brew. Daya din sa lane eh. Pwede sana to. Bro, mas tatanggalin. Huwag ko nang bigyan ng matinong hero si 33. Pag nagtanggal ng Mars yung Tundra dito, or itong Tiny niya alisan, parang Luna nga yan. Pag high-pick Luna naman sila, walang pakialam kung ka-counter. In totally, hindi naman ganun karami yung pang-counter na carry din kay Luna. Let's see. Pinag-iisipan nilang maigi tong ipipip ban din nila, no? Dito na ubos yung reserve time ng Yandex. Di sa bagay, hindi na si Parker to kalaban mo eh. Boss, hindi na to si Parker. Mahirap na yan. Then, na parang nag-iba tuloy yung priorities ng banyo. Uubos ang oras para sa 5th ban. Pero nadali nga yung Tundra. Baka akala nyo, ano na to, sobrang win streak. Nadali sila ng GL kanina. Nahinto. Muntik pa ma 2-0, boss. Compare mo sa Yandex na naka 2-0 ata yung Yandex kasi. And Warlock, okay na lang yung naging Tama naman, okay lang. decision nila dito. Ba't mo rin Tiny dyan? Pero nagkakamali, nagpa-5 SD din tong Tundra eh. May isa pa ako nakita. Phoenix lang Si siya, Phoenix. okay na. Ay nga, isa pa. Phoenix lang siya, okay na. Or sagarin lang nila, ba't mo si Tiny kuha ka Tuskar? Like, reasonable naman eh. Hindi naman masamang gawin mo. SD Tuskar na ganun yung opening pick. Hindi. Ban mo kahit sino. Pick mo si Tiny. Pwede. Kung magbabang ka na ibang hero, get Pwede mo si ka pa Tiny. mag-cotol kung trip mo, di ba? Pak yung inalis nila eh. Invoker na to. Ay, hindi. Nakapansin mo. Invoker. Sa bagay, baka yun nga, mag-end up sila sa mga support na walang catch. I mean, SD Tinanggal mo sila na si eh. Pac, di ba? SD ka na eh. And yung ina-expect natin na other support ba? Like, ano ba? Going Phoenix, mga ganyan. Mukhang wala silang plano na mag-shaman, kaya ni-remove nila yung Pac. Duration nito mga boss.
Tundra Yandex kasi to boss eh. Parang naniniwala ako kung mga 40 yan, mag-under ka. Under ka sa 40. Pero kung mga 38 yan, pwede ka mag-over. 38 siguro, 38. Para pantay. Ayan, no hesitation lang. Gagagay Tiny na. Tiny Mars. Ayun yan. Okay, yung ayaw kalaban ni Luna. Grimstroke boss. Tiny ni Saksa. Pwede rin Shaman kasi. Hindi na ako magtataka pag yung Shaman o Tiny ka dito. SD kalaban mo. Hero naman din yan. Saksa, nung pinapili. O, di ba? Shaman na lang. Hindi na rin ako magtataka pag yung Shaman yan. O, Mars. SD na yun, oh. Notice na to. Hindi, tandaan nyo, hindi na DM tong offlane nyo, ha? Hindi na Phoenix offlane yan. Kung mag-high priority ka na dito ng mga Primal, Mars, or yung mga Brewmaster yan, medyo notice yun. Or Centaur. Yung classic na offlane talaga lang na heroes. Ito yung pull ni Notice eh. Compared mo kay DM na mga Phoenix Enjoyer. How about sila ngayon mag-brew? Okay mo siguro, gets mo na. Ako, mas feel ko pa yan. Gets ko na nadadamagean mo yung mga... Underlord lang. Okay. Ang ganap na sila ng team fight item na Hindi rin naman masama yan. bubuo, diba? I mean, Luna nga naman, diba? Makapag-Crimson ka, makapag-pipe ka. I mean, something good naman lagi yan. Yung Crimson, kasi nadadodge nyo yung damage ng bones. Oo, Yun talagang yung wala, importante. zero damage ata yun, dahil na kung early level. Ay, kaya Phoenix Whitemon, ano pa ba dyan? Or, afford mo na SD Luna na lang kayo. Total, Shaman ka lane eh. Parehas kayo may disable. Pero ano, pipick mo kay Ari? Ano kasi? Ikaw yung mag-tiny ngayon. Tiny Kotol, let's go. Oo. Tiny Kotol na. Or yung nasasabi natin ngayon na laging walang hiya si BCM, yung Void Spirit. Pwede. No, kahit typing niya, okay lang sa akin eh. Nagpalo naman siya mag-Void Spirit eh. Kotol, 3 hero. Hindi pa kasi naka-reveal din yung carry, no? Kung mag-blind pick ka ng offlane dito, mas maniniwala pa akong mauuwi ka nga talaga dun sa mga... How about Bro, Doom? Bro Master. Or Doom, yung wala siyang pake, kahit ano yung kalin. Pwede. Madami namang options pa dito. Depende na lang sa kanila kung ano yung gusto nilang i-reserve for the last pick advantage. I mean, sila naman yung may hawak nun. Pag nag-Doom ka, mag-uorso si Watson, hindi pala maganda. Bro, Bro Master. nga, bro. At least, kahit ursa yan, wala kahit kang anong pake. kunin niya. Kahit, gyro lang naman nata mahirapan yung bro. Wala naman din yung mga muerta-muerta ko. So, kaya bro. Tapos kuha ka ng pang-go. Ang medyo hindi natin nakikita ang 5 ngayon, no? Biro ni mo ba si Disruptor? Parang mas nagiging priority. Mas madami pa ako nakikita ng Dazzle ngayon kaysa kay Disruptor eh. Wala, in Disruptor talagang kinakalimutan mo na nila. Ringmaster. Okay, double save. Bro nga to. Nag-end up na tayo dun sa mga double save ulit. Okay na ako dyan. Kung magbro-bro kayo dyan. Hindi mo nagmamarch yan si 33. Or pampunit ng Underlord. Timber. Timbers, oh. Para flexible pa rin. Pwede mo pang i-mid if ever. Parang okay lang sa akin yung Timbers. Kasi kung uursahan ka dyan, hindi i-mid mo si Timbers. Mag-set ka ng ganun. Or okay lang din naman kay 33. Nasa mga kasama mo. So let's see. Mag-brewmaster na lang. Huwag na natin mahirapan pa ang sarili natin. Circus na nga yan eh. Ano naman yung Windows record si Brewmaster dito? 5-2. So, para dito sa next pick ng Yandex, Dalawa lang yung ayaw makalay ni Brewmaster, boss. S-Ben Gyro lang. The rest, okay lang siya. ayun yung mga may threat dun sa split, di ba? May threat sa split, pati hindi mo kaya sa lane ka mo. Yes, indeed. Yung Luna daw sa lane, okay naman against Brew eh. Kasi nga, like, melee pa rin. At the end of the day, lalapit pa rin sa'yo. Pero like, sa game, okay lang din naman si Brew yun against Luna. Pag naunahan mo to na hindi naman nagbibigay agad to, paliparin mo lang yan eh. Hindi naman makli-clean up nito agad yung mga pets mo. Weaver. Sabagay, wala nga catch. Wala kang catch eh. Okay. Isa sa mga mapapalipad-palipad yan. So, 2 remaining bans ang inaantay natin dito, no? Para sa magkabilang team. Mo, mid hero parehas yung kulang. So, mukhang possible naman natin magkabanan na ng mga spirits to, no? Sa Tundra kasi parang tiny rin, okay lang din eh. Ano, squishy ng hero lahat eh. Weaver. Shaman, may Jakiro. Kailangan mo ng pang-set dun sa crazy time eh. So, Wheel of Wonder. Kung hindi mga Ember, Void. Bilang na nga nila yung tiny.
Nabuff ba si Luna? Bakit lagi na lumalabas? Favorite nila puro eh. Hindi naman nabuff to. Parang Matagal na yan, yung skill niya. Yung facet niya yan. wala yung naman masyadong defensive. nadagdag eh. Wala naman masyadong nadagdag sa kanya eh. Siguro lang, like, Alam ko konting attribute ata. Like Phoenix ng konting agility niya. Like ganun ba? feel ko sa tempo na lang talaga ng game na lang. At saka sa napaparm naman. Si Luna naman nagsashine to as long as nakikita mong yung mapa para sa'yo eh. Diyan mo naman mamamaximize yan eh. So, Storm yung tinanggal ng Tundra. Ban mo na yung Void Spirit siguro dyan. Or ikaw yung mag-Void Spirit. Wala nga naman pang huli. Pwede. Parang sa kanila mapupunta tong Void Spirit. Eh, huskar doon ibig. Sisigaw tayo dyan. Ember pa. Oh, Void Spirit nga to. Nagba ng Ember. Like may iba pa bang hero si BGM? Na nakikita natin lately na gumagana. Invoker ano to eh. Invoker Void Bat yung mga nakita ko lately. Isip ka na naman si DK. Labas na rin. Ay, Chira Jr. nagagano na. Ah, hindi, alam ko na. Ban mo Slardar. Chira. Slardar boy. Pwede. Oh, Kahit naman sabihin mo may SD ba? Eh, Weaver eh. Magandang pa ng katandem ni Weaver. Kompleto ata sa sword Slardar nila nga pag naman. nag-Slardar oh. Di ka pa mapag-void pag nag-Slardar. Oh, labang din siya sa lane. Saking ban. Okay. So, So, it's ginagamit din naman ni ano to. Maganda naman to kapag ka I mean, hulihin mo yung dalawang support. Di ba ito nga yung sanang isa pang hero for BZM? Pero Pangolier Wow! nilabas dito ng Yandex. Okay, Primal Beast ka na lang, BCM. Okay na ako dyan. Or kahit Void, okay lang din eh. Pango lang ka lane. Pag nagkakaganim ka rin dito, kulunto yan, oh. Weaver. Pangolier. Di ba nag-BKB yan eh. So, wala kasi sila magagawa sa Rolling Thunder, no? Kaya parang kailangan nila maghanap ng pang-handle dun. Gusto mong i-own tong Pangolier, ang mga the best hero dyan, MK, Ember, okay lang, 50-50. Primal Beast, kasi nga nakaka-cancel out mo yung pagulong-gulong niya. Sabi Earthshaker. Kawakamot ko. Sige, Earthshaker ko na. Earthshaker ka na. May Weaver naman. Maganda naman yung Earthshaker dyan. Hindi, tsaka ganito yung huliin mo. Kawawa rin sa lane sa'yo. So, interesting draft para sa magkabilang team dito. Ayan nga, sabi ni Tarty Marcelo ng Twitch. Yes, kaya Orkyop. Yan, nakahulaan nga ni Bossing. No? May shoutout nga pala sa mga tropahan natin dyan sa may Facebook, YouTube, and Twitch. Pasensya na kayo, hindi kami nakapag-shoutout kanina. So, kompleto naman na yung draft nila dito, no? And I think, mag-yandex ako dito sa draft. Yandex ka na. Yandex ako dito. Yandex ka na? Mas gusto ko yung two supports ng Hindi yandex. ako pa ni Hindi ako pa ni Pangolier. Mas gusto ko yung sa Tundra, boss. Isa na lang inisip ko dyan. Nag-ES naman talaga si BCM. Tapos Luna, pati 33. Para feeling ko pwedeng maging problema mo rin yung ano eh. Maganda naman tong Pangolier kung ganito yung mapapasokin mo, yung mga nagsisave, no? Mababaliw yan eh. Ang sarap pasok-pasokin nito mga to, lalo na pag may aganim dipyo ka. Wasak sa'yo. Pero let's see, tingnan natin. So far, di pa ako tumatama sa gusto ko Ibahin mo, Tundra na yan. Tundra na yan. Ibahin mo. Reasonable naman sinasabi ko eh. Nakikita ko yung hero ng mga players eh. Diba? Magkalang sa supporta sa Necro kasi. Hindi naman. Nakita mo binagit ko yung Necro kanina. Saan ako nag-cheer? Sa support. Magaling yung dalawang support eh. Maganda yung support. Yung Necro boss kasi. Wasil Valdez talaga eh, no? Wala ka nang masabi sa kanya. Ito na guys, tapos na yung drafting natin dito. Kayo ba? Ano ba napupusuan nyo dito mga bossing? Pero syempre, don't forget, no, help nyo na po yung stream natin. I-share nyo na yung live stream natin mga bossing para mapanood nga rin po ng mga tropahan nyo. Makita nila, makipuyat sila sa atin dito. Totoo. And again, napapaganda yung scenario natin na isipin nyo second series, alas 11 mag-i-start. Sarap niyan. Anong oras abutin si Sir Jules? And sumali na rin kayo sa ating Telegram group chat. I-scan nyo lang yung QR code mga boss, makapasok na kayo dyan. Iyon, no? At simula na nga tayo dito sa ating game number 1 of our second series. Tignan natin kung sakaling kakayanin nga ba ng Yandex itong kompletong Tundra. Yandex kompleto naman sila. Kumbaga, nasa nagkatapat to, pareho silang may kulang. Pero parang mas lumakas yung Yandex ng time na yun eh. Alam mo, confused yung conflict yung nararamdaman ko. Kasi gusto ko mag-long game para talagang abutin yun ng 9 AM sila Sir Jules. Pero gusto ko rin mag-pass game para naman maaga silang matapos din. Diba? Nagdonostra kami. Pare-paras kami maawa ka, diba? Nag-gym si tropa. Diba? And ito yung mga nauusong item ngayon, no?
Nasa tingnan kasi yan ngayon. Purifier. Oo, Mas mura one kasi. double purifier. Plus 4 damage din naman eh. Parang mas hinahabol na nung mga players ngayon tong extra, ano rin naman yan, napipindot mo rin sa lane, no? Plus 4 damage eh, sulit. Instead na nag-ironwood ka na naka-reserve para sa tango mo. Yung, ganyan yung nauso dati, di ba? Ironwood with tangos. Yes. Di sulit kasi dati yung gano'n, nung nasisiran ka pa rin ng tango, di ba? Ah. Ngayon kasi bibili ka rin naman ng sarili mo para mas legit yung purifier. Let's see. Okay. Bounty exchange natin. Wala namang kaganapan, no? And, Pangolier. Is back na nga ba talaga? Hindi ko alam, pwede na itago muna yan. Pero ito, sabi ng mga tropahan dito, drop-wise for Yandex, pero para sa akin, lamang sa late game Tundra, mahihirapan si Watson kay 33 sa late. Sabi ni Ispam Emberino. Kay BZM may hirapan yun yung shaker. Yung Weaver, ayaw ni Weaver yan. Ground stand. Ayan. Alam mo naman si Earthshaker pa rin ngayon, yung binubuo pa rin yun, yung Yasha kaya, no? Yung isang kalaboso ka lang. Yung sobrang bilis ng combo, wala kang magawa. Ayun. Ano yung tawag din sa ano ni Earthshaker? Sluggish. Di ba? Yung tumatalsik-talsik. Pero init niya na yun, di ba? Ay, yung isa pa rin kinuha niya, di ba yung tectonic something? Yung Yun malaki yung yung tawag ray dyan, juice. oo. So, sa tamang hatak ng wave, ah. Na Watson dito, medyo masakit dahil napuruhan siya ng damage doon. Boss, kung ano ginagawa ng tropa mo si Jim, di naman lumalaki ron. Hintayin mo yung progreso, no? Bumili pa ng isang ganun, tawag doon. Keratin. Yung, ba? nung keratin, no? Ay, keratin tuloy, ano yun? Tawag amino. Yung keratin, ano yun? Pambok yun eh. Tama pa yan. Oo. Hindi ka alam. Nakalimutan ko yung tawag eh. Basta yung parang Parang amino. katunog ng keratin, na ano ba? inaano yun. Basta yung drink. Papalaki ng katawan si Sir Jules. Oo. Bubuhatin daw kami. Wala akong alam sa ganun. Sir Jules na mga katawan, hindi ako sanay doon. Simula na nakita ko si Sir Jules, kanya nakapayat yan eh. Creatine pala. Creatine. Creatine. Ayan, sorry. Basta katunog naman eh, di ba? Parang hindi ko naman talaga din alam kung ano yun. Tinabagin mo kasi keratin, pambok yun. Ay, hindi ko nga alam yun. Kaya ka nagpapalaki ka ng katawan si Sir Jules, yung kailangan. Karapit at malas dito. Aabutan. And for white Wala man. siyang lusot, push. Bigay mo na. Saxa dito claims the first blood. Easy first blood yun para sa Yandex, no? Grabe naman. Sinarangan ka eh. Wala na talaga. Alam mo na yun. And syempre guys, yung first blood na yan, for question or inquiries, just message Clinic page po for more information. May sasagot sa inyo dyan 24/7. So, nasimulan na nga sila dito, no? Ibis na naman kay Muscle Gamadabok. Active naman daw si Sir Jules eh. Problema niyan, feeling ko ganyan-ganyan na yan isa sa mga source na magkakasakit siya eh. Biglang nagbago yung biglang katawan. nag-gym, kung ano-ano pang iniinom na supplement. Ayaw mag-pirm eh. BCM, okay. Wala naman yung water. Masakit pa rin naman yung damage talaga ng Shoes Buckle niya. Lalo na yung ganyan build niya, may third skill. Hindi ganyan kasi hindi naman na ganun kasulit kasi na yung maximum shield ko. And another combo with Pit of Madness, Shackles, Firestorm, Healing Dito Lotus, mamaya yung makukuha ano. na yung Saxa. Pain Pure Meteor. gonna be in trouble, trying to save him. Whiteman to the body blocks, he's doing his best. Pero mukhang makasurvive naman si Pure. Na Whiteman dito, how about him? Hindi naman magkakontinue dito yung side ng Yandex. Sakto combo, no? Like, naka-ready shackles ka nga naman, ipipit ka pa. Or pit yung pang start, tatamaan ka ng shackles. Tapos may Firestorm, maliligo ka. Buti nga may pan-disable lang sila talaga parehas eh. And ito na nga, Shackles once again. Whiteman dito. This time, meron The siya ng dodge, mga pang boss. illusion. Ano ba tayo tawag din sa illusion? Hindi ko kabisado yung skill niya Yung talon yung cushion eh. Yun ni yung White. alam ko eh. Yung isa Ni naman White yung- ni Ringmaster. 33. Uy, sila Fuji. Dalawang hero doon. Ari dito. Gonna be in trouble right now. Pops the Fairy Fire. And makakasurvive naman dito. Yung Shadow Team. Lakas nga nung side lanes dito ng Yandex, no? Parehong dalawa yung atake, boss. Yung sa Jakiro, yung sa Geminate. Pero to, yung top aggression. What is happening here? Whiteman goes down. And look at Pure. He's Unhealthy sila very low. Kanina pa sila unhealthy, boss eh. Hindi naman sila nakapagpadala ng consumables dito, no? Ito wala namang mana dito si Notice. So, Pure dito is gonna be safe. Though yung HP niya kasi, no? So, medyo delikado siya dito ngayon. Tsaka may silat din talaga yung nakakuha nung Lotus ngayon. Importante sa kanila.
Kahit sabihin mong naka-stack lang ba or masama yung mga gamit, nakakapag-dive ka dahil dun. Lalo na ngayon, nasa meta na usong-uso yung Purifier plus Lotus. Akas nyo yan eh. Palaban ka talaga yan eh. Para heal naman na si Puroy. And marami-raming creep wave naman yung papunta dun para sa Underlord. Ito mid lane natin, syempre, advantage natin still for the Earthshaker. Kasi kung meron mang nanalo na lane talaga dito for Tundra, yung mid naman yun. Now, again, the combo. Wala nga lang Firestorm na kasama, pero yung Ang sakit talaga eh. Shackles, parang magdamag ka pinapalo ni Underlord eh. Underlord Masakit shaman damage yan, boss eh. Masakit. Hindi rin kasi talaga pwedeng mapamiti sila ng spell oh. Dahil every time na, wala ka nga namang... Ito na, may Firestorm na. This time walang hit up knowledge. White man dito, there's no escape for him. Kakabuhay na lang, patay na naman siya dito. And namatay pa ulit si Ari sa may baba. Something good na, huli nila si Maledich. Aha, so nagkaroon naman ng trade sa may bottom, no? Pero 4 kills already for the side of Viandex. Kung meron namang sanay mapanish na support, itong dalawang support ng Thunderbolts. Ano mga yan? Sobrang galing ng ginagawa. Mga 11 deaths, 12 deaths, nananalo pa rin. Pero pure. Wag naman yung wala kang kasama. Inahabol na naman siya dito. And, Ang sakit talaga ng normal ng dalawa. Sakit, lads. Grabe yung pambubuli nito ang dalawang to. Kasi like, tuloy-tuloy din na may namamatay sa kanila eh. Lamang lagi sa creep wave. So may damage si Underlord niya. Tingnan mo, plus 36 oh. Hindi naman naubos yung mana ni Underlord. OMG! Mid lane setup. Ano naman yung ice pad. So making sure Chira dito protected. Biglang dumating si Saksa. PCM! It's the only lane that is winning for Tundra. Ayan na. And punish pa sila dito. Saksa dito. The continuous chase over to Ari. Just waiting for another set of skill. Shackles to hold them. Boss, the continuous curse. Boss, kasi nagtundra ka naman ngayon eh. The continuous curse. Easy lang, lane pala yan, lane. Pero like, ultimo yung ES na nanalo sa lane, nadamay na. Medyo masakit-sakit na to for Tundra. Di mahalaga naman dyan. At least may tumatama sa atin sa mga base on drops, diba? Siyempre. Kasi nag-iwalay tayo. Nag-iwalay tayo eh. Sinulit mo lang talaga. Ako gusto ko naman talaga yung Luna, pati bro. Oo, tama naman din talaga. Honest naman ako doon. Wala na nga akong pakialam ko yung Pango ES dyan eh. Hindi, wala pa naman. Alam naman yung Tundra, nagkaroon naman na talaga ng ganitong state ng game. Tundra nalulugi sa early, pero biglang, alam mo yung timing lang. Yung masakit na lugi. Pati yung wisdom mo, agaw, boss. Ginulungan ka. Like, sakto yung timing eh. Alam mo yun, nakita mo nang nag-TP yung ES sa mid, wala nang tutulong eh. Kaya laging kapag ka nakuha yung power rune, masakit talaga namamatay yung mga mid eh. Mabubuhay ka ng mga 630, 620, mapapatipi ka doon, hindi ka aabot sa may wisdom. And ito na, Shackles. Wala naman Rolling Thunder, yes. May Echo Slam. Hex. Look at the control. Saksa dito. Sakit damage ah. What a player. BCM. Makaka-survive naman. Yeah, pwede na, farm na lang yan. Tudor. Antay ng timing. Antay timing. Pa-ending yan. Set up over to 33. At least di naman namamatay pa yung Brewmaster dito. Masakit ka itong double trouble, no? Dalawang double. Dalawa lagi tumatawa sa'yo. White one. Oh, sandwich naman na ata din si Notice with Fisher's help. Hit up Malice. Hang on. Makasurvive ba? O hindi naman. Root mula. And Whiteman dito will be the one to claim his life. Pwede na. Yung mga paisisis nilang bawi na ganyan, importante to. Na-cancel yung salve niya. Umabot pa ata yung linger damage nung Firestorm. Firestorm. May nadali niya. Ito yung masarap yung mapa-early mo yung diffusal. Nakakatakot pa rin naman yung gatong Pango. Ayan, masakit talaga dyan. Kahit sabihin mong pinahina yung sa may Rolling Thunder, pati yung talon niyan. Yung network ni Shaman. Baka siya pa na nga ni Saksa yan, boss eh. Nagtataka ka pa. Hype na player talaga tayo ng galing. Biglang gumaling na naman. Ano nga yan? Punasan yun si Saksa ng champion caliber lagi. 30 dito makapag-theory out naman. Back to the fountain, so... Siguro gaano kahina yung Yandex na yan pag tinignan mo yung papers. Pero dahil dumating si Saksa dyan, no? Biglang nag-perform. Mapapatake you ka rin kung ba't inalis ng ano to eh. Kung ba't inalis na Tudor talaga. Whitemon hiding. Pero Pressure continues. Towering nahanap down. eh.
Level 16 si Saksa dito. Meron siya Serpent Wards. Buti nasulit yung amoy doon. Hindi naman pumunta doon si Shadow Shaman, no? And parang alam na rin yun. Next step niya to, mid-laning atake. So, di na rin bumantay si Whiteman. And madali ito dahil Underlord ka eh. Alam mo naman to eh, kahit umangat ng umangat, kahit nasa taas lang to, laging makatipi kasi to sa teamfight eh. Alas-dos na naman start ng OG. Bantayan niyo yung dalawa. Baka mamaya, Boss, sana dalawin na naman nila si Kuya D. Boss, sana nga mag alas 2 na mismo talaga eh. Masama yan. Baka 2:33 pa yan eh. Sama na. Dalawang OG game. Ito, Shackles. Level 5 pa lang to ah. Ice Path, Rolling Thunder, wala na. This time around 33, there's no escape. He's down and potential push sa may bottom lane dahil nga may Serpent towards yung Shadow Shaman. Tingnan si Chira, yung movement niya papunta agad sa triangle to invade this. Narinig ko yung ahas mo kung kinasa pa sa gitna. Kinasa na para pwede nang dumiretso dito sa may triangle and the rest siguro. Like, Earthshaker kalaban mo boss eh. Maganda talaga na-check nyo tong triangle. And mukhang hindi naman nila makakontest actually. Damating pa rin naman nila yung the rest for Thunder. Nabasag nga nila yung tower. Another area na pwedeng makakontrol dito ng Yandex. Okay. Nakuha naman yung Earthshaker. And closing in pa rin naman siya sa may daga. Parang feeling ko, ito na lang yung pag-asa mo ng bumawi ng Thunder eh. No? Magkadaga ng Earthshaker, makapag-build up ka ng kills. Sa ngayon kasi parang nagsasagasaan ka nitong Yandex eh. Weaver to, madaling kumunik. Underlord, pwedeng kumunik. Nauunahan ka pa sa item. Darating pa yung diffusal na ngayon dahil pabuo na for Chila. Allergic pa naman yung mga support dyan. Ay, si STUD si Ringmaster. Isushbuckle mo yan, katin yan. Kalahati buhay niya sa Swakil. Ngayon pa naman sa build na ganito, ang sakit eh, no? Kung ikaw talaga yung pinupuruan. May ano na nga kasi agad to eh, yung lucky shot. Nakakatakot si Pago sa ganyan to. And 33 ka mo, ngayon lang natin makikita yung Brewmaster niya, hindi maganda ang nangyayari. Okay, mukhang makakaiwas naman dun si Kuya mo Pure. And there we go. Finally kill secured for Tundra, taking out Jakiro. May haste kasi si Earthshaker di. Nabigyan din naman siya sa part na yun. Ayun na. Dagger na rin naman siya dito. Blink, naibilin naman na. Diffusal, mabibili na rin ng Pangolier. Ngayon yung blink na itatago mo muna eh. Cooldown pa yung Echo Slam mo. Ayaw mong makita na muna nila. Pero kasi pagka nakita mo yung Earthshaker hindi bumili ng trades, pwede mo expect pa rin yan. Yung mga 11 to 12 minutes dagger. Lalo na kung alam mong nakakuha to ng available ancient ha. Ito, spotted naman na. Quick Hex. Hex coming up from Saksa. And magkakaroon ng pause. Nakapag-gate na dito yung Underlord. Chira Jr. is ready at the same time. Outnumbered dito yung Tundra unless mag-TP dito yung Brewmaster. Dahil papunta na rin yung even Jakiro. How about Weaver? Weaver on its way din. Pwede siyang gumamit ng gate. Makigamit ng gate dito ng Underlord. And walang Echo Slam, which is the big spell for Tundra. Tsaka choke na yung nangyari. Tumalo na sa Earthshaker. Eh. Ang hirap namang ano yan. Paano siya mag-setup dyan? P-sure na lang pwede mong, the best mong magagawa eh. Ano yung playing Serpent towards in position. Like, itong 2 heroes na itong for Tundra, parang ayaw mo ditong pumesto na eh. Mamili ka. Pag pumunta ka dito, nandyan yung Rolling Thunder. Nandyan yung gate. Takbo mo yung ward. Di ba? Takin mo na yung ward. Ari, I think kailangan niya ilubog si Chira para madali man lang yung Rolling Thunder, di ba? Ayan na nga. Eh, may mic issue daw. Talaga naman sila Sir George. Pinapasarap talaga dito. Pinapaabot ng alas. Ito 2:30 talaga yung ano. Ito 2:30 yung OG. Tapos may technical difficulties pa. Pagpapatch pa konti yung Dota. Ay yung Dota 2 network is down. Yung ganun. Searching for Dota 2 network. Okay na. Bantayan mo si Sir Jules ha. Ang malapit nga. Sinasabayan na ni Polok. Dumadalaw na rin. Hindi pa natutulog. Gagaling. Magic chess pa more. Alam nyo na nga sunod sa oras ang ESL. Ayaw nyo pang magpahinga. Uy, grabe ka naman si Ichu. Talagang gusto mo pa mag 70 minutes per game. Ay, grabe to. Pag nangyari yun, nabuti ng alas 3 yung mga tropahan natin dito dyan. Sa trombone yan. Isipin mo yun. 8 PM nag-start na 2 best of 2 series, 3 AM matatapos. Hindi daw ang sarap dun. Sarap kaya ba doon? Eto, ang sarap po. Wala pa rin ka daw. Di pa rin baka i-resume. Si Puroy din, kala mo nagmamalagang sa galit, Trench Madness lang gamit, wala pang eclipse eh. Talagang pa-connect din eh.
Tapos wala talaga siyang naka-reserve na point. Meron na siya lahat eh. Minax na yung dalawang skill niya. 9 points na siya level 9. Ano naman yung Tame the Beast? Look at them. Ice Immediately disengage, inabot na ng ice pad dito. Buti na lang talaga nagkaroon ng pause. Minsan madali mag-decide pag naka-post. Talagang alam na nila, hindi, out na to. Talbak na ginagawa natin dito. Imagine naman kung yung hit of the moment yun, malamang si Poroy napahit doon. Pasok yun mga yun. Malamang nga dahil pa nadamay sa Tundra, pero dahil sa pause, nakapag-strategize na maayos. May mic issue daw kasi po siya. May mic issue. Reasonable naman, may mga ano dyan, no? Pag LAN event, may mga martial ka sa likod. So nakikita naman nila yan. Unless talaga sinadya nung player. And ito na nga, 33. Ikaw pinost mo kanina. May pakima split naman. Interrupted by Hex. Pero di mo naman enough ata yung damage. Muntik po, no? Grabe talaga si Saxe. Sulit na sulit yung control eh. Lapok talaga tong player na to eh. And 33, maka-out naman siya using nga itong primal split, no? And maganda naman, magandang nabuhay siya dahil padating yung midas niya, boss. Okay. Kaso yun nga lang, wala silang split. So, expect na Earthshaker na lang yung pwede nilang samahan muna dito. Nakikita ko ngayon. Nakikita ko si Poroy, mamamatay. Tinurantado lang siya ni Jakiro dun, boss. Samot-samong sunog yun. Ikaw ba, natulog ka? Ikaw ba, natulog ka, boss? Baka naman mamaya, mag-a-alarm ako ng alas 6. Start pa lang per series naman ko, si Kuya D, Oo, Testing ko kaya yun. Umuwi ako, pero hindi ako matulog. No? Abang ko alas 6, yung tipong pagpa-start na yung last series na, boss, tulog na ako, Ano ba masarap kainin dyan? Yung ginawa ko kagabi, before ako matulog ko, tulog na ako, guys, Good morning and good night. Mas baka alas 5 second natulog. Nakikita natin na ito, medyo nasasagasaan ng Yandex sa itong Tundra. Pero saksa. Ang tapang niya dito, Grabe naman talaga itong tao na to. Na-dodge pa nga yung Impalement Arts. There goes the Will of Wonder. Saksa dito. Finally, he'll be brought down. So, Shaman to fall. Kala ko may blink nga siya, kaya ang tapang niya. Huwag naman sobrang mag-isa ka lang. Pero, teka, dumating nga lang dito si Notice. Naglalagi-lagi tayo. Gusto pa nila lumaban, to be honest. May They have wards the naman sila Fisher. They have the Serpent Wards here, yes. Pero mukhang Tundra, hindi naman bibigay yung satisfaction. Ay, afford naman nila mag-farm. Luna naman sila dito. Pero ito ayaw mong senaryo, no? Like, sobrang nahihirapan kasi si Luna sa lane, Compare mo kay Weaver na nag-own, Luna naman yan. Eventually, mapabayaan mo. Aray boy, dapat na swarm ka mo. Shielded. Ada yung Rolling Thunder. Yep, good thing with the shield drone. Kaso disruption, umahabot pa rin. And that's gonna be Rolling Thunder to hit them right now. BZM dito, makaka-survive naman. Nakapag-blink out din na lubog. Naklik na siguro nang malayo yung lubog. Pero ang, nag-lag tayo dito. Direct nag-FPS drop ba itong natin? Try mo nga i-refresh. Medyo lagi, Kung may slow mo. Ito na naman. Puro, hindi ka pa badala. Ayun na naman silang dalawa. Same spot na naman. Buti nighttime. Teka, may asya na siya. May asya na siya. Medyo mahirap-hirap na habulin. Teka lang. Saksak dito. Okay, quick hex. This time it's gonna be BZM. Beat up Malice still to catch him. Medicine disruption. BZM dito. He'll drop the ulti. Yes, he will. Pero Saksa dito will be the only trade exchange for the BZM's life. Chira Jr. dito. Swashbuckle onto the 3 lines. Ultimate boss, They still found him eventually. And mamatay dito sa Chira. So good trade for Tundra. I like it. Yan ang masasabi mo dyan. Ito na yun. Ito na yung Tundra, diba? Yes, sir. I mean, talagang sa hero rin naman ng Tundra, bawal ka rin magkamali. Ito nakatakot. Diyan ako natatakot sa mga Luna ST na yan. Pagkalaban mo to, yung isang misstep mo, naka-recover na sila. Isang misstep mo, mararaksan ka. Pero itong titignan ko yung sa WhatsApp. Like, kung paano kasi maglaro to ngayon as a carry, parang ang linis. Alam niya kung kailan talaga siya sumasama. Yun na ngayon na-fix na nung nakaraan. Ito yung weakness na Nung nasa GG pa siya. Pero sa bagay, baka talagang hindi niya kasundo kasi Ito, nung early days nila sa Yandex, di ba? Ganun pa siya. Ang dali pa niya mapatay-patayin Mabilis yumaman. Talagang laging top network. Kaso ang tanga sumama sa teamfight. Oo. Yung timing ba na kung kailan ba dapat siya sumasama. Yung panay Terror Blade pa siya Ito ata. Baka kaya siguro ayaw niya na mag-TV ngayon. Chance na lang din yung TV niya ngayon. Yung talagang sobrang TV game. Magkagrabing improvement. Pero now, Notice, Tame the Beast, Will of Wonder. Not enough damage. Medyo makuna talaga May essence ring pa, boss, kung kailangan. And that's gonna be Saksa jumping in.
disruption coming in, pero Watson finally joins the fight. Third dito. With no mana to play with, doesn't have the Primal Split to begin with, and mamamatay nga dito yung Brewmaster together with the Earthshaker. Eto na yun. Nagmadali yung Tundra doon. Hindi nila napanood yung palabas ni Sebed eh. Ay, Damay pa si Ringmaster. Si White to the Mon. Chira, ang kulit to. Parang teka lang. Sasama pa ba? Ano na yun eh. Sabi dun sa palabas ni Sebed eh, "Hindi ba nakabangkay, bay?" Di ba? Underlord yun eh. Hirap patayin, Si boss! Death Lord! Pero mukhang Roshan to for Yandex. Libre yan. Mabisa na Roshan na. Days of Ngayon, kung nabuo pa yung Kamis, naku po, medyo delikado yung kalagayan ng Tundra dito dahil lahat ng timing pumapabor sa Yandex. Alam mo naman yan, makuha mo ng gantong timer yung Aegis sa Tormentor, may Aegis ka, ibibigay na sa'yo yun eh. May Crimson ka pa. Ito na yung Tundra. Ayan na yung Brewmaster. Boss, yun yung Brewmaster. Wait lang. Poroy, diba napapabayaan na dito? Ibay mo ang luna ni Poroy. Ibahin mo rin yung Tundra kang tinalo ng GL. May ano nga rin, may emotional damage. May masakit nga sa part na yun. No? Nahirapan ka sa GL. Tinalo ka mo, okay lang yung nahirapan ka. Eh, yung natalo ka. Sabagay, muntik pang 0-2 yun. Ayun nga, talaga nahirapan. Oo. Decent pa naman yung network ng mga core boss. Talagang kung may nahihirapan sagad para sa akin dito yung mga support nito. Wala sila masyadong magawang move eh. Hindi nangyari yung iniisip nila na, alam mo yun, Earthshaker yung mamamayagpag, cover up ka lang. Nanalo ng 3 lane almost itong Yandex eh. Weaver na solo, right clicker nga naman. Maganda din yan. Yeah, may short na rin siya. So, alam mo na din yan. Yung damage output talaga ng Weaver. Ari dito, spotted. Classic na yan. Alam mo naman yung dalawang. Yun nga lang. Yung problema nito sa support ngayon nila, dito yung pang-show, diba? Pang-pressure sa tower. Watson. Blink. Enchant. Eclipse. Drop. Time-lapse. He make it in time, pero aabot pa yung Fiend's Gate. Underdog looking to help out. Watson goes down there. Pit of Malice catches 3. The rest are coming. Wala nga lang abot ng ice pat dito for Jakiro. So makakapag-disengage naman yung the rest for Tundra. Pero maganda to. Like, natanggal mo yung Aegis before magkaroon ng Tormentor fights. Magkaka-echo ka naman soon. Baka pwede kang lumaban. Oo. Sabi mo, kalbaryo pa rin naman yung Weaver nung Ecos lang as long as may kasama sa kanya, no? And Chira Jr., dagger closing in na siya, papalapit na sa kanya. May classic build pa nga rin tong... Ganun pa rin ginagawa na ng Pango dyan. Yung skill build na yung nag-iba sa lane. And speaking of Pango, Rolling Thunder, no, nag-swashbuckle siya dito instead. Abutan pa rin naman siya ng mga disable. And Chira Jr. dito, mabibigyan. So another pick off for Tundra. Baka sila naman yung pwedeng pumasation sa may Tormentor. Down yung Pangolier? I mean, bumabahay lahat sa may taas eh. Siguro ito yung nasa isip nila. Bigay natin, kuha tayo tower. Trade na lang. Oo. Since napasplit naman na si turn 3, so hindi na para kumontes no, ng Tormentor. Farm na lang ulit tayo. May previous ka naman nakuha eh. Napatay mo rin si Pango eh. Pati naman nagpapanik pa sila dito. Nag-aabang sila kung magigit o whatever. So, pre-Tormentor nga ito para sa Sagan Tundra. And Shard kay Saxa. Napitin naman ng Shard to si Saxa eh. Parang sa lakinas nating finals, laging insider siya yung nakakakuha. Ultimo mga tiny nito, laging nabibigyan boost ng Shard. Kaya tisto Shaman, di ba? May kwenta talaga. May Aghanims naman na yung Brewmaster, so split. Much stronger. Kaya late game, parang alam naman na natin 30 minutes, 40 minutes ata timing nito. Second rush. Set up. Oh, nakaramdam naman si Chira Jr. Sumusobra na kayo. Ako lang hinahunt nyo ah. Never. Never again. Never again, sabi dito ni Chira Jr. Pero yun nga, no? Like hindi na tuloy-tuloy naman ng Yandex yung Abante. Kita may Luna. Luna is Luna pa rin. Eh. Basta yumaman pa rin yan. May times na kaya ni Weaver to pero base sa itemization or sa spell, lugi ka eh. Lugi ka dun sa pa-bounce, lugi ka sa may Eclipse. I mean, ano pa rin naman yung item, hindi naman sila naiiwan dito. Yung support lang talaga mayaman sa Yandex ngayon. Ang advantage mo lang kay Luna, lamang ka na may Sukuchi ka, mas mahirap kang patayin, no? Kaso may Ecos lang, yun lang. Mahuli ka lang talaga ng Earthshaker. Ayun naman talaga yung parang trabaho ni BCM. Ayaw ng mga, ano yan eh, ayaw ng mga Agi. Ito kalaban si Earthshaker. Naalala ko nga dati nung parang meta niyan, peak meta niyan, kalaban pa mga PAP, ATB. Wala, wasak talaga. And ito na nga yung smoke play for Tundra. Wami-wamba, pag na-vision ka patay ka. Nag-smoke din naman yung Yandex. And ano man goal nila dito? Parang wala naman yun.
Nakasmokan lang. Masamang smoke to. Dahil wala namang objective na pupuntahan, no? Mm. Talagang pick up lang siguro. Tower na lang din. Like, makakuha ka ng good fight. Or uncomfortable na silang, alam mo yun, mag-farm pa isa-isa pa. Like yung solo Underlord, solo Pango, solo si Weaver. Napipilitan silang mag-compromise na magdikit. Favorite ni Malady, yung item niya. Drums, then Ags. Hindi na magbabago yan. Tapos ang kasunod yan, Dagger Refresher. Radiant's top tower is under attack. Paladich build. Halos Kaya. lahat na nga, ganyan din ginagawa eh, no? Kaya naman na dito si BZM, so more damage. Pero now, Fissure ba? Actually, no. Spotted siya dun, pero di naman para mabait dito si Saxa. Ganun pa rin ba yung concept? Like, pag nakakaya ka yung Fissure Enchant, patay pa rin naman ata eh, no? Dati kasi hindi mo kailangan ng kaya eh. Pag may shard ka. Oo. Uy! Tumagos Primus Split! Ha? Na-spent! No way. Now he's 33. hunting. 33 dito. Will he continue? Kinabahan siya dun, boss. Maybe he wants to. That's Jakiro. Dropping the ice pad. Previous naman. May makukuha pa rin naman siya dito. So at least, di naman yung sobrang sayang yung usage ng split. Ano rin yun eh, yung parang feeling ko reaction lang din. Like tumagos yung Pangos yun, shaman yung kasunod eh, pindutin mo na nga naman yung split. Huwag ka nang magpa-doggy-doggy. Something good, may nakita ka pa ng Jakiro eh. Tapos nakabasit pa kayo ng tower. Yes, so, sir. Hindi na siya yung masamang gamit ng split, diba? Ang problema, timing na rin nila yun. Agarim Scepter ni Buru. Wala kasi sila sa team fight. O ngayon, kakagamit mo lang ng smoke. Ngayon walang split, hindi ka mapag-smoke, diba? Gagagay farm tayo dito, mga 35 minutes pa to. Roshan talaga. Yun yung mangyayari kasi, yung nangyari kasi sa first ages, diba? Na-deny agad eh. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Okay. Gawing Agarim Scepter, Underlord. Ito, maganda naman to. Especially kung ganito yung mga kalaban mo, yung split, si Earthshaker na makulit. Ito naman ngayon, ang pang-alis nito sa mga engagement, yung dumadaan sa fissure eh. Medyo bobo yung ginawang effect na yun eh. Sa short yun, di ba? Short, Pag na-short ko na naglalakad ko sa fissure, pwede kong May free patting ka. Kumbaga, ano daw niyan eh. Home court ka to eh, yung Fisher. So, bagay, lagyan mo Pwede, naman ng reason. pwede Hindi ko pwedeng- tumandaan dyan, di ba? Hindi pwedeng pamblock lang yan, no? Lakaran mo rin. Ayun nga, trinay pa rin nila na mag-smoke pa Shaker! They found him. And ang lapit nito sa tower, Kimo. Kaya, sabi natin sulit na rin kung may creep wave sa mid. Well, at least may smoke pa sila. Pinifix naman na agad ni Watson dito. So, looking forward sila dito for the objective. Tier 2 middle lane. Na, I'm not sure kung ide-defend pa ba ng Tundra. Medyo may protection ka naman kasi nalure ba? Onti lang. Pero bumalik pa rin naman. No? Radiant's middle tower Palimbing din is talaga under yung text attack. O, protektahan nga dito ng Tundra. Okay. Sa nakikita ko, ganda naman nata trip ng Tundra lagi. Every time Brewmaster sila, nakikipag-late gamean itong mga to. Pero speaking of Brew, nabigyan dito. And tower on top. Pwedeng makakuha dito. Ari, disruption spotted, and that should do it for the SD. Wala naman siyang pang save, and he's gone. Dude, that's sa dito ng Tundra. So, anong patay niya doon? Wala naman si Shaman doon. Namatay lang siya nung napag-hit siya. Ayun nga, parang feeling niya siguro na, alam mo yun, Safe? safe. Yung Shaman na spot nila doon sa gitna, dumaan, may word sila. Kala ko nga lalabanan nila yung taas kasi nga alam nilang wala yung Shaman. May sakit pa rin naman ang damage ito ni Weaver kapag as long as tinatamaan ka rin ng Sukuchi nito, extra damage na naman yun. Mas masakit talaga yan, mayaman yan. Pero one thing for sure is okay pa rin naman dito si Pure sa kanyang item. But still, napapataas-taas na ulit ni Yandex yung network nila dito. Yung every pick-up na gagawa nilang to, malaking big factor naman to dahil ito yung kailangan nilang gawin, no? Koro yung napapatay kasi nila sa Oo. pick-off, di ba? Hindi nagtatagumpay yung Tundra na alam mo yun, yung support yung pinapadala nila para mamatay. Nagbibigay ng information lang. Kasi nga, iba yung support nila ngayon. Napa-SD ring master sila dito eh. Puroy going for Butterfly. Hindi siya magbibigay muna dito. Radiant Alright. Anong 35 minutes? Di daw mag 70 minutes to. Sana nga, si Chu. Conflicting yung pakiramdam ko eh. Kahit tumagal ako dito, basta mag 3 AM lang mag-start yung mga tropa ko, okay na ako. Labas niyo yung muscle nga doon sa 3 AM third series. Buhatin mo yung upuan. Ikaw, alam pa rin yung tsura mo nun. Nag-magic chess ka na nun eh. Ako din, ganun din ending ko eh. Kakain ka muna, ako nagma-magic chess. Tapos nanonood ka sa dalawa, nagko-comment-comment. Ang sarap sa feeling. Sundot-sundot lang ng comment, di ba? Pero ito, up na yung Roshan ha. Possible, magkaroon na naman tayo ng engagement dito. Mukhang
okay na rin naman yung Tundra eh. Timing na rin nila. No, nagka-agarim si Brewmaster. Gusto mo, makalaban ka niyan eh. Aha. Pero ang ganda ng Sentinel dito, no? So eventually, makukuha naman nila yung ward. Ooh, good reaction play by the Rolling Thunder coming in Hex! as well. Hex, they found the Brewmaster. Is there any save? The Shadow Demon pops the disruption over to himself, and that Brew is down. He's 50 seconds dead without buyback. And Pure dito with Eclipse, they'll ignore this. They have the Crimson Guard. They are going to Mas continue. ganda, And there goes BKB, Shadow ah. Shaman jumping in. Saxa dito might be in trouble, but he has the innate. Still gonna fall here. But same thing with Pure. Gone for 70 without buyback also. Grabe si Notice doon. Yung reaction time niya na batuhan ng tawag dito ng ulti. Napitok malis yung dalawa eh. Kahit ikaw mapapanik ka, katabi mo na Pango. Maglulubog ka na or mag-escape up ka na sa sarili mo doon. And dahil nga dyan, no, potential Roshan ulit for Yandex. Bandang huli, nabait din sila nung obs nila. No? Greedy rin kasi si 32 nag-clap eh. Ito malun. Ito bang. Hindi nag-clap siya kasi gusto niya nga namang parang hindi makapag-dagger out. Hindi, parang tama na din. Andun pala sa tabi nila si Weaver. Parang hindi mo rin masabi na dapat ba talaga nilabog niya yung sarili. O sa 30. Ayun, yung damage yung dalawa nandun. Kaya nga MVP rin yung pagkakasanong Facebook. Best possible target yun eh. Weaver ka, katabi mo yung dalawa, nakadisable pa. Hindi na mamatay agad dyan sa Weaver. Ganyan kayaman. Hindi daw may damage yan ah. And Aegis dito, no, in the hands of Watson. Again, Madaydalos magkakadaidalus na, boss. pa. Ayun yung masakit na part. Andayan yan Talagang eh. mabubura ka talaga. Yung pag nakukuha mo na itong talent tree mo na plus 70 damage full yan, mas malakas pa yung critical nun. Kesa sa hit mo. Kasi pwede critical yun, 70 times 2.4, okay na. Kota ka. So AD secured nga para sa Yandex, no? Lamang pa rin naman sila talaga dito. And for Tundra, medyo kailangan na nila mag-ingat-ingat ha. Nagiging freebie na talaga yung mga support nila dito. Saksa again. Saksa, no hesitation. That blink, no? Surrounded by heroes ng Tundra, but it's okay. He provides space for Steam to come over. Andun yung Pit of Malice. Prime Smith will be committed, but there goes the Shaker down in the hands of Watson. Hala, namatay In na ganun exchange yun. for the Shadow Shaman, Shadow Demon will be next here to fall. With the Bruce Split still continues. Split trying to bring down Malady. Malady dito dropping that macro power, dealing with the Bruce Split from 33. And 30 dito. Looks like he's dead. Yep, andun yung the Swarm, pero teka lang, Pure on the high ground. Nope. Says nope. Boss, you're dead. Minsan talaga kailangan mo ng tropang mabilis mag-decide. Naroon nang mag-read ng situation si Pure. Dopey. Hindi ba pwedeng dahil tropa mo siya, tutulong ka na. I-assess mo muna yung situation. Tama naman eh, oh. 4 na bruise ko rin humahabol sa tropa mo. Gusto mo pa makisuntok? Takbo rin. Gamitin mo rin ang utak mo. Yung pestuhan niya, parang, teka, aabangan ko to. Kala mo si SF yung mag-requiem, yung ganyan. Hindi naman siya SF eh. Matindi yung mga pasugod pa. Weaver, Pango, pati Underlord na makunat. Wala kang papatayin dun eh. Kung Pinoy nga siguro si Peroy, ako naniwala ako dun. Sumugod yun. Alam mo naman tayo mga Pinoy, bawal din tayo mag-irian. Dikit-dikit to, glimpse ko na to. Yung mga Pinoy, bawal mag-irian. Yung natignan lang sa mata, mainit na agad yan. Sama mo tumingin ah. Yung naglalakad-lakad ka nga lang, tapos medyo maangas ka, yung natignan ka lang saglit na gano'n kasi tao ka naman eh. So normal na tinitignan ka. Tumitingin-tingin ka na masama ah. Tinignan ka, nagalit ka, no? Bawal ka tignan. Kung si Puri nga naman talaga, si Pure yan eh. O si Pure kasi. Oh, Tex again. 33. This Shadow Shaman making this play happens. Ano yung disruption, but the burst is too much. They've gone. 2 heroes dead. Double kill for Watson. And looks like a push for Yandex. Here they go. Nakakainis yung Shaman ni Saksa talaga. Hindi Parang mo- ginagawa niyang easy yung... Parang easy mag-Shaman, no? Napanood mo siya? Ang galing niya mag-4 Kasi na sila, yung sila malikot. nila save talaga, magaling sa kanila. Bagay sa kanila itong mga hunter na hero. And ito na, babasag sila dito. Mukhang mangyayaring 35 minutes. Easy angat naman yan, boss. Si right timing mo eh. Yung kanina nakikita natin, dikit lang eh. Yung 1K, lumilipat-lipat eh. Ngayon, yung sunod-sunod na laging core, yung mga namamatay, hindi na nag-i-scale yung brew nyo. Eh, buti na nga lang talaga. Meron pa naman silang... Saksagin! Oh my goodness. Somebody stop this guy. And that Will of Wonder might be able to stop him. Pero Let's look go. at Pure. First stop, Fisher finally drop on 2. Making sure Pure dito protected. Hindi ko na lang, nag-blink And BZMD. Ow! Sakit! Ooh, Swashbuckle. Good thing it's not going to connect. Top barracks. Okay na, okay na.
And the best dun is, hindi nabasag yung Minirax. Tsaka thank you, Ringmaster. Nasalvasyon mo rin ako eh. And back on business. Top lane, Babalikan mo, nakita mo naman na ano eh. Nakita mo naman sila eh. 33. Like 4v5 pa rin to, Naman. Sir Polly ah. Radiant's middle tower is under attack. Minirax dito. Fisher. Nakapag-blink echo na ba siya? Hindi pa eh, no? Naka-deco lang yung ginawa niya sa taas eh. Wala pa. Wala pa nagaganap para kay BZM dito. Set of racks, makukuha naman nila finally. May Arcane Rune sa may top rune. Naalala ko yung ganyang build ni Weaver. Pag sasabayin mo yung Luna, di ba yung, syempre, nakabatang ka yung Luna eh. Yung naka-MKB ka, tapos nagsasatanic ka rin. Kaya Satanic ni Weaver yan. yun. No? Ganyan natin, yan pala yung binibuild ni Weaver nga dyan. Medyo matagal-tagal na rin kasi hindi natin nakikita itong Luna Weaver matchup eh. Pero puro ito, kailangan niya na mag-BKB. Naramdaman din niya. And Tormentor niya naman dito for the Seraph Yandex. Bigay mo kay Notice. Tado ko naman kasi dyan, hindi ko nag-BKB. May Ice Spot, may yung Shaman, Shaman pa pa lang eh. Gusto mo na mag-BKB doon. May yung Rolling Thunder din, di ba? Isa pa yun. Oo. Gusto mo na mag-BKB. BKB answer dyan sa Rolling Thunder eh. Pag di ka nag-BKB dito, para kang Medusa. Alam mo yung kinakait ka lang lagi nito. May blink na rin yung Jakiro kay mo. Nagyan kasi sa Axabas. Di naman may network nga kasi. Easy, no? Tapos ang tapang. Ito naman talagang no hesitation. Every time Tumatalon sa harap niya eh, no? Yung Shaman. Dadiving ko lang kayo. Ayop. Ay, lungkot to. Hindi nawa ni TS. Napa-A yung dis na si Shake out. Hindi nga siya nag-yasha din eh. Hindi niya na tuloy. Kaya na lang to eh. Classic kaya na lang yung binuo niya eh. Na-feel niya na kailangan niya na muna talaga yung A yung dis. Pero kasi talagang the best pa rin yung lagi na kaya siya kaya yun. Para sa fissure mo din yun eh. Pangkasam ng fissure ng enchant ng Echo Slam. And ano ba yung next item dito ng Underlord? Going for AC? Maganda naman. May deso kayo eh. Hindi nga AC to. Hex talaga oh. Parang okay to eh. Or kahit nga mga Shiba-Shiba, okay din. Against dun sa Luna, para pag nag-illusion, yung Shiba. Mukhang Acid Grass naman talaga yung magiging decision. Sa bagay, sakit na rin niya pumalo kanina eh, no? Bigyan mo ng attack speed, another armor reduction sa kalaban. Diba? May nullifier naman na si Chira, so... Buhat daw ni Jimmy Union. Patulong ako dito mga palas. Kung mga parlay ko, puro mapon, mukhang palipad. And Shackles dito, delikado for the Shaker. He's down. 50 seconds dead. No buyback for the Shaker. So another objective dito for Yandex. Wala naman ng Aegis dito yung Weaver, pero... Or naman yun, may BKB na rin siya. Kaya niyang umangat dito. No? Kung wala yung Shaker mo, first talaga siya. Yun yung threat mo eh. And eto na nga, Yandex dito. Dami nilang Demolition Squad, boss. May nakadeso, Jakiro, may Shaman Word pa. And Fortify, at least magagamit naman ng Tundra. Maybe to delay this at some point. Pero Tower gone, set of racks next here. Assault Kiras completed na for the Underlord. So another armor reduction. Bilis niyan, boss. Aray mo, set of racks completed. Makukuha na nga ng Yandex. And back to mid lane. Tier 2 mid lane tower dito. It's gonna be next here. Pwede pa rin sa naman ito. Or enough na yun. Nabasag mo naman dalawang side lane. Palabas din yung Roshan. Roshan na to. Like, afford mo rin hintayin na may magpapitas na lang muna ulit. Parang never nakalaban yung Tundra ng maayos ah. Hindi na pwede. Okay sa AS, boss. Tilikutan din yung kamay. Maganda naman si AS talaga against Pango. Hindi naman masama sa Lamang matchup. naman, di ba? Hindi nga lang nagamit na talaga ng maganda yung Shaker sa game na to dahil lamamang talaga agad yung Yandex. Saksa kasi. Kasalanan ni Saksa eh. Hindi ayaw kasi na mag-warlock yun. Tamang Ringmaster SD rin sila. Greedy nila. And smoke play for Tundra. Okay. Roshan, how many seconds yung added? Actually, 2 minutes. Ang tagal. And Satanic may refresher, so that's a big item for Tundra. Pero minsan mas nakakainis yan. Yung ganyan. Kasi most of the time, di ba, yung 8 minutes talaga, tama naman na mag-smoke eh. Para makauna kayo sa position, makapwesto kayo. Dahil nagre-ready kayo sa Roshan eh. Pero yung napapasmoke na kayo, tapos patagal mo pala. Toxic din eh, no? Buraot. Tama naman yung move mo eh. Ang problema, dahil dun sa situation na hindi nga agad lumabas si Roshan, nagiging parang pangit. Pero di ba may... Yandex naman yung nag-rush eh, so magkakaroon naman sila ng info pa rin kung... Nabuo na ni Boss yung tamis, dagger, aganip sa si Dakda. Eh, naman yan. So nag-aabangan na sila dito sa kanilang pwesto. Nag-smoke na naman dito. Second smoke for Thunder. Na-break na ni Notice.
not the right target for the side of Tundra. Currently, Ulat nga yan, boss. nakasult kiras with BKB and Shaker dito. Fisher block. Interesting. Vision Black. Grabe ka naman. Hindi mo sinasadya yun. Fisher block gusto niya gawin, di ba? Like Nancy's may doon mo sa game. Hindi na tumama. Wala nga kasi siyang Yasha. Hindi niya mabilis may kasay. Tamagalan. Oh. Vision. Matataasin mo ba dun sa higher ground dito yung hero nung yan? Eto na, the Rolling Thunder, the Ay, nullifier. nullifier. No escape for Whitemon. He's dead. Quick Okay, bake-off. Pero there goes 33. Pops the Primal Split. Rolling Thunder dito. Comes to one end. Will they continue? And look at that blue split. Notice, Cyclone up in the air. Will they drop the Eclipse for this? Physical damage coming in. They got the Echo Slam over to Saxa. Try to help him out. Notice still alive. Whether we'll be able to catch him. Takes him out with a buyback. And Vince Gate back on this fight. Eclipse for Pure. Trying to turn this. Trying to bring down Saxa right now. Saxa dito. Can he manage? No, he's down. But they've lost the Earthshaker at the same time. And look at Malady. Ice Path, not going to connect though, but they have the Pit of Malice, holding down Pure, pops the BKB, they have the Nullifier, and look at the physical damage coming up from Watson. Pure dito pops the Satanic, trying to build himself up. Is it going to be enough? Watson pops the Timeless back to full, Pure dito, BKB comes to an end, and same thing with Notice, needs to back away. So Pure will manage to survive, they have the flyback for BZM. Buti nandun yung disable, kung hindi parang mamamatay na siguro ito. But the 33 wants to keep on going, but look at their damage, is too much for him. He's dead for 60 without buyback. Di ko rin sure. Kala ko mayroon siyang pang refresh for split pero wala na pala talaga. Na-spent na pala niya. Hindi ko alam ba't pangat pa siya. Pabak na si Puroy. Na-excite siya doon. Hindi na rin kasi biro yung damage talaga ni Weaver. Naka-MKB na rin yung boss eh. Masakit sa masakit talaga. Bro ka, hindi ka na pwedeng pumogi dyan. May NKD na Pero sa second half, force mo yung buyback ng Underlord. Ang problema mo, magro-Roshan sila, wala ka rin buyback. Yun yung mahirap. Lumabas na. And refresher short to. So double rolling thunder, Kuchira Jr. Okay. Okay talaga. May Underlord din. Okay, double, quadruple picture. And syempre guys, na yung Roshan kill na yan is presented to us by Everyday Gadget for your next upgrade. Go Everyday Gadget. Message nyo na rin po yung kanilang Facebook page na Everyday Gadgets, no? Or i-follow nyo na din. 25 talent na hit naman nandito ni Pure. So kung doon nagkakamali Lunar Blessing, 25 talent dito pero ito eh, na mas Vince Gate, inabot dito, Ari. Kasi no, yung 25 talent dito, mas nakakainis. Wait pala. Namimili pa nga siya eh. Di niya pa sure kung ano ba yung mas trip niya. I mean, ganyan yung dam. Ay, kinuha niya isa. Sa Kuchi cooldown. Gusto niya mobility lalo eh. Oh. Parang magtiwala ka na lang dun sa damage. Meron ka naman ng item eh. Parang damage output ni Weaver na yan. Gege po rin, nablap ka dito, Nerdchaker. Parang kasi satanic dito ng game mo, no? Yung ang yaman mo, pero namawasil yung dalawa mong kakampi. Matindi ba pati yung mga support, no? Hindi mo... May nakita ka na bang sobrang clutch na Save? walang lubog. Hindi naman din na-escape. Parang sa sarili nga lang nila nagagamit eh. And worse, nagka-nullifier pa. Ang hirap eh. Kalaba kang Weaver eh. Papatay ka talaga eh. Weaver, tapos pinipitop malis ka palagi ng Underlord. Tapos ganyang Weaver yung kinuha yung Sukuchi na talent. Kaya di makalapit sa'yo. Yung pinakamasarap ngayon, kinuha pa ni Underlord yung refresher. Pwede mong makita yung 4 na pit. Diba? Shoot ka talaga. 6 na pit. Di pala 4, 6. Samong ka isa, gate na malapit. Refresh ka, samong ka isa, gate ulit na malapit. Ito na nga yung smoke. Dota 3 yun ah. Aray mo, 33 spotted. Disruption is ready this time. Pero nandun yung Shackles to hold them. What they play for Saxa. Now they have buyback at least. Pero Pure dito, backing away. Wala namang follow-up for the side of Yandex. Maybe they want the Megas instead. Going for the third tower, the mid lane. Na-crimson pa naman sila, no? So natotolerate lang natin damage. And tower push. Ito naman yung Fisher. Na, ginamit natin. And buyback will be spent. 33 still has his buyback, holding for it. Third tower is gone. So wala na yung help from the third tower. Pops the cheese for Watson, so he's back to full, ready for round number 2. Set of frags exposed, and look at Pure. The damage is kicking in. He's down to half, going for the hex play. Pops the BKB just in time to dodge this. And now,
Look at Yandex. Discipline play. Backs away. Saksa will be protected. Ay, And biro yan. Pure dito. There goes the control. Ice Pat will make it. Catching out too. Buyback for the Brew will be spent. But a pure damage. Pero ba? Pinukula ko sila, napabaybo. Pinukulang. Disengage for Yandex. That's it. Split committed for the Brew. And look at this Weaver is ready to clean them up. Tundra, they're doing this best to hold this. And Malady, they can't even touch him. Ando pa yung Crimson Guard to protect this Jakiro. And look at 33's Brew split. Kailangan nang i-out. Divine Reaper has been purchased, Kimo. Ito na talaga yun for Tundra. It's now or never na eh. Wala ka naman pabasag mo pa. Ito na yung chance nila eh. Luna naman to, no? So may RNG talaga yung Divine. Parang si Gyrocopter din naman yan eh. Arcane Rune para kay Watson. Oo, lang yung damage. Kahit yun napapaganon. Ano, galing ni Saksa eh. Hinek siya tapos sinakil si, si SD. PSD. Ba't ko kasi Magaling kinik na? Ba't ko kasi kinik na? Best friend niya rin naman yun. Yan nga yung kasama niya, nag-champion sila Tia. Oo, yan nga yung ano talaga yan, taga-space niya yan sa lane niya. May tawag siya din kay Saksa. Hindi naman Saksa tawag. Kasi nagtatawagan sa ring name. Si Terus yung tawag. Neta. Naalala ko yung mga comms nila. Kasi na true sight sila eh. Wala nga namang ano. Ay, walang true sight. Nagkamit walang true sight. Ano yun eh. Pandemic yun eh. Naglabas na lang sila. Sa Portudra dito, parang feeling ko kailangan mauna na sila eh. Kung hindi mangyayari yun with this Divine, good as choke na eh. Hindi naman yumaman tong Earthshaker mo eh. Buti kung yan yung nakikita mong solid na Earthshaker na yung may BKB refresher, yung mga ganun pa. Kaya kailangan na lang maprotektahan si Puroy dito. DR na to eh. It's DR time na. And nag-smoke na dito yung magkabilang team. Mga sir, sinong magkaka sa OG? Yung J&J pa rin guys. J&J, pwede na sa +1/+1 lang yan. Draw day. OG. Okay. Pero ito na yung movement. Magkakasalubungan yung two teams. Magkakaroon ba ng early ward for Tundra? Siksikan sila! Initiation. 33 was able to blink away pero under the Phoenix Gate with the Pit of Malice catching out 3. Echoes down! They found 3 at least! And Weaver dito, very low, will be taken now. That's gonna be Aegis. Use 2 supports already for the side of Tundra. But will they use their buyback? Jakiro and Shaman, same thing. Nag-buyback sila dito. And look at this dude na getting burned up with a macro part damage from Malady and Watson's physical damage pressing in. BCM to fall. Divine on the ground. Might be over for the side of Tundra, but thirdly from the backline trying to deal with the support heroes, but look at their damage, pretty insane to begin with, and that's gonna be thirdly down for 90 without buyback. Pwede na lang itawag yan. And Pure caught the pistol, good pike play to push him away, pero aabot naman yung Shaman with the quick hex, doesn't have the BKB right now, disruption's not gonna be on Pure, and tap it out, GG, it's over, rampage for Watson, Yandex dito, what a performance sa game number 1. Okay na, pwede na natin hindi bigay yung Shaman, magaling talaga siya. Magaling talaga. Irespeto na natin. Parang pwedeng banan mo ng hero tong ano? Yung Time Saksa. Shaman na ulit. Si Saksa, tanggalan mo ng hero. Ganun ata talaga yung choice mo dito. Naalala ko yung ginawa sa kanila yan, di ba? Binan yung Tiny Shaman, siya yung nag-SD. Ay. Yun yung nakakainis. Nakalusot kasing SD. Yun yung nakakainis, no? Parang laging whatever happen, di ba may baban yung tatlong hero na yun eh. Tama naman yung route ng bandi nila, in a way eh. Siguro nag-greedy lang sila sa early pick Luna. Para sa akin yung early pick Luna pati tawag dito, Ringmaster. Doon nagkandaleche-leche eh. Okay din naman sa akin yung SD opener. Like, goods naman talaga yun, di ba? Hindi naman masama eh. Pero wala talagang walang yata talaga yung player na to ng Saksa sa kanyang Shadow Shaman. Kahit pa paano nga for Tundra, pumuso pa silang naibalik pa nila yung game eh. Durog na durog sila ng early game, mid game naging okay pa naman. Kaso nung nag-start na nga yung dagger nito ni Saksa, mas dumali yung buhay ng Yandex dito. Easy pick up yung kanyang pinagagawa. Ginawang bata yung Tundra dito, boss. Napaka-easy sabi ni Saksa. Kahit wala si DM, malakas pa rin pala. And direct, sino ba ang ating player of the game dito? Eh, sabihin mo naman yung notice na nanalo sa lane. Grabe ka naman. Hero naman niya yan. Binugbog talaga nila yung lane eh. Yun naman talaga yung masasabi natin dun. And kayo ka daw, pag di pa si Saksa MVP dito. Diba? Saksa yan. Grabe din mga pinagkagawa ni Saksa. Pwede naman yun kung hindi talaga nag-load. Pwede namang wala talaga eh, no? Eto, Watson. Di pa rin namatay ito. Hindi, boss. 20-0 and 5. Grabe talaga to. Laging, it's either one death, di ba? Pag nanalo, one death na yung max. Ganun. Ay, ganyan nga yung mga carry talaga para manalo ka. Ngayon kapag ka naglalaro kayo, carry mo 5 deaths, 6 deaths, 7 deaths. Alam mo kung batalo kayo eh. May reason din ito. Talagang bumubuhat na carry ang sabi ni Watson dito. Bang ka sa ulo. Bineng-beng yun. Bang-bang yan, no? Solid.
solid yung pinakitang performance dito ni Watson. Game 1 pa lang naman yan. Pero huwag kayong mag-alala guys, meron pa naman tayong second game dito, no? Ang tanong kung makakabawi Tundra. Yung pala yung nakalimutan ko. Mahirap talaga emotional damage ka sa DL. Tinalo ko. Tinalo ko no? Tsaka Yandex kalaban mo, masyadong malakas din yung team na to. Baka minamalit natin ito, kaka-champion lang ng Yandex, mga bossing. Kahit sabihin mong si DM yung isa, ito, mas kompleto yung team mo, mas maganda ata yung ano nyo nito, communication nyo yan, mas madaling i-execute, no? And pero yun na nga mga bossing, Yandex ang makakuha ng game number 1 natin. Mag-short break lang ulit kami ni Polly. Pagbabalikan natin, game number 2 Yandex versus Tundra. Huwag po muna kayong aalis. We will be right back po.